Ang hinulugang taktak ay isang talon sa Pilipinas na matatagpuan sa lalawigan ng Rizal sa Pulo ng Luzon. Binansagang isang pambansang liwasan ang napapalibutang lugar ng talon sa ilalim ng pangangasiwa ng pamahalaang lalawigan ng Rizal at pamahalaang lungsod ng Antipolo. Noong 1952, idineklara ito ni Presidente Elpidio Quirino bilang recreation area at noong 1990, inihayag bilang isang pambansang damba ng makasaysayan ang hinulugang taktak sa pagpasa ng Batas Republika bilang 6964. At noong taong 2000, idineklara ang hinulugang taktak bilang isa sa mga protektadong tanawin ng Pilipinas alinsunod sa Batas Republika bilang 7586. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ganda ng talon ay naabuso. Ang dating malinaw na tubig ay di na maaninag sa dami ng basura. Ang paligid, naging kasulaso-lasok at nag-amoy malansa. Ayon sa Republic Act 6964, kapag idineklarang pambansang dambana ang isang liwasan, ay kailangan itong pangalagaan. Pero sa sinapit nito, malinaw na hindi ito nasunod ng mga kinauukulan. Isinara ito ng Department of Environment and Natural Resources at taong 2013, sinimula ng pamahalaang Rizal ang Save Hinulugang Taktak. At ngayon, tunghayan natin ang sigla. Nandito po tayo ngayon sa Antipolo, Rizal, kung saan ang isa sa mga dinarayan ng turista ay ang hinulugang taktak. Ngayon, nandito tayo upang alamin kung ano-ano ang mga pinagbago nito noon hanggang sa magpangayon. Kakausap tayo ng mga ilan sa mga nangangalaga dito kung paano nila napapangalagaan ang lugar nito. Tara, samahan niyo. Hi po ate, ano po pangalan niyo? Heidi Israel. Ate Heidi, pwede po bang magtanong kung ilang taon na po ba kayo nagtatrabaho dito? Okay, 4 years. 4 years po. So matagal na rin po pala. Sa point of view po, ano po nakikita niyong pagbabago sa hinulugang taktak noon at sa ngayon po? Maganda po ngayon. Kasi maraming po at malinis. Yan, talagang inaan namin para ano niya, di maliit ang ano niya, ang agos niya. Lininisan namin sa ibabaw dun. Ano ba? Lininisan namin. Tapos, ayun, lumakas ang pero hanggang matagal na yan. Kahit na sabihin na ano, yung mainit, yung tag-araw, ano, talagang malakas na. Hindi siya tumitigil ang tubig. Tayo na sa Antipolo. Gandang hapon. Ako nga pala si Richard. Tubong Antipolo, Batang Antipolo. Ang aming tahanan ay malapit po sa katedral. Sabi po ng lolo ko, nung unang panahon, napakalinaw ng hinulugang taktak. Doon po sila naliligo at naglalaba. Ngunit sa paglipas ng panahon, sabay ng pag-unlad nito, dumumi ang hinulugang taktak dahil sa mabahay na sa tabi nito. Ngunit sa sabi ng pamahalaan, kailangan ayusin ang hinulugang taktak dahil ito ay isang tourist spot. Simula noong panahon noon, inayos ito ng pamahalaang lungsod sa tulong ni Mayor Inares. Ngayon, unti-unting binabalik ang sigla ng hinulugang taktak. At ako yung masaya dahil pagdating ng panahon ay pwede na siyang paliguan. Para sa mga bata, sa mga magiging anak ko, para makita nila at muling maibalik ang sigla ng hinulugang taktak. Good afternoon po. Ako nga po pala si Rayleigh Manipon from Polytechnic University of the Philippines po, BSPM. Mag-i-interview po sana kami tungkol sa hinulugang taktak po. Yung una po, ano po bang brief history po ng hinulugang taktak?
Well, ang pinaka-history ng Hinugang Taktak, it's all about kung bakit tinawag ito ng Hinugang Taktak. Based from the kwento ng mga Antipoleños, meron sa isang kampanya ng simbahan noon na pag pinatutunog, may nararamdamang kakaiba yung mga tao. Likewise, yung buntis daw kasi wala nang time pa noon. Yung buntis, nararamdaman sumasakit ang tiyan. Yung mga wala hindi nung buntis, sumasakit ang dibdib. Para bang isampul natin ang tunog. Yung sounds na, di ba pag hindi maganda sa pandinig natin, masakit sa dibdib. Hindi naramdaman ng mga tao nun. That's why, kinausap nila ang pari na kung pwede, huwag nang patunogin yung kampana. Kaya bilang isang gamit ng pang-religion o religious equipment, hindi pwede siya gamitin. So, nag-come up yung mga tao na parang welgambayan. Mismo ang nag-initiate, tatanggalin na ang kampana, itinakbo yung kampana, papunta rito sa Hinugang Taktak. Diyan mismo sa binabagsakan ng tubig na yan, diyan inihulog yung kampana. Bakit tinawag na Hinugang Taktak? Kasi ang tawag nito sa kampana ay taktak. Kaya Hinugang Taktak. Ito na-turn over sa DNR kasi may isang mayor daw, kasi wala pa ako dito na, may isang mayor na hindi kaya nila i-sustain ang needs ng Hinugang Taktak. So, nag-decide sila na pansamantalang i-turn over muna sa DNR. Kaya ito minanage ng DNR. So, dahil naman kay Mayor Gatlabayan, nagkaroon ng co-management. At binuhay naman yan ng Mayor Jun Inares, yung co-management. Kaya nakapasok ang local government dito sa Hinugang Taktak. Year 2013, after nung mamagay ni Mayor Jun ang pagiging mayor, pinasara niya muna pansamantala for about 1 year and 8 months. Nag-run ang rehabilitation. So, nagkaroon kami ng soft opening dated February 13, 2015. Yeah. Soft opening pa lang ito, wala pa kayong grand opening. So, next po, ano po yung pagkakaiba po ng Hinugang Taktak noon at sa ngayon? Kung babalikan natin ang naunang panahon, unang-una talaga, napapaligot pa yung tubig na yan. Ngayon. Pero kumpara noon, nung nahawakan na namin ang rehabilitation ng Hinugang Taktak, nagkaroon ng improvement. Bakit? Natanggal namin dyan ang 925 families by virtue of Supreme Court mandamus na minamanduhan lahat ng LGU, lahat ng national agencies, i-implement ang mandamus. Kunin mo yung property ng gobyerno, which is with 3 meters easement. Mawala yan kasi hindi pa masyadong malinis. Pero tolerable na siya. Yes. Meron nga dyan natulog eh. Mismo sa tabi ng naglatag ng banig, natulog. Sige, kung yan ay hazardous pa ang amoy, hindi mo tulogin yan. Yes. Madami. I hope makagraduate kayo. In behalf of the Tagum City Government of Antipolo, headed by Mayor Jun Inares and ng aming Governor din Inares, iniimbitahan po namin kayo na pumasyal sa Antipolo. Tayo na sa Antipolo, numero 1